the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan, tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos, nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa, ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita, wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama, kahit sa gitna ng problema. Hindi ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan, tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos, nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa, ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita, wala na akong mahilig pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama, kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan, huwag pababayaan, yan ang samo ko, O Jesus. Huwag mo kong iiwan, huwag pababayaan, yan ang samo ko, O Jesus. Jesus, kailangan kita, wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama, pupuri sasambahin kita, pupuri sasambahin kita, pupuri sasambahin kita. Yes. Umaga po sa ating Panginoon, higit sa lahat sa ating Diyos na dakila at sa ating mga kapatiran na ngayon ay laging sumusubaybay sa ating pong pangumagang pag-aaral dito sa GMJ. At yung ating mga kapatiran na nandito sa Worship Center. Good morning! At yung iba pa nating kapatiran na ngayon ay nasa outreach na. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong paghayo, pagtungo sa iba't ibang mga prayer meetings natin. At salamat sa Diyos sa isa na namang umaga na kanyang ibinigay sa ating purihin ng Panginoon. Ang ating memory verse for the week, ay ito, narito po. Memory verse. Memory verse, Isaiah 54:17. But no weapon will be able to hurt you. Amen. You will have an answer for all who accuse you. I will defend my servants and give them victory. Praise God. The Lord has spoken. O yan, the Lord has spoken, meaning to say, ang Diyos ang siyang nag-uusap ito. Ito ay isang pangako para sa ating lahat, mga kapatid. Sa Tagalog version. Isaiah 54:17, ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo, at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Amen. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol, at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Salamat sa Diyos sa kanyang mga
salita na may pangako, kaakibat nito'y katagumpayan para sa atin. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na muli ang tulong mo ay mapapasa amin sapagkat hinihiling namin na ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na salita ay maibahayag namin ang kadakilaan at katagumpayan ng iyong mga salita sa upang ito ay marinig, mapagtagumpayan ng mga tao na hindi pa nagtitiwala sa iyo at naniniwala sa iyo. Kaya patnubayan mo po kami, Banal na Espiritu, ang tulong mo ay kailangan namin. Kaya sa umagang ito mangusap ka sa amin sapagkat ito ay isang dakilang araw, dakilang oras para ang katagumpayan ay mapasa amin. All for all the graces and honor be with you. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin natin, Panginoon, para po sa ating pagpatuloy ng ating pag-aaral tungkol sa sanctification. Ngayon naman ay tatalakayin natin yung sanctification is renewing of the mind. Hindi pwede po talaga tayo ma-sanctify kapag ganun pa rin yung ating ugali, ha, mga kapatid. Kaya ito ang ating pong tatalakayin ngayong umaga. Tatagpuan natin dito sa Romans 12 verses 1 up to 2. So, basahin ko po mga kapatid, ha? Roma 12, 1, 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-rapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya meron din sinasabi dito sa Ephesians 4:20-24. Maganda ito. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Sa ating po pag-aaral ng sanctification ay alam naman natin na may tatlong bahagi yan. Sanctification of the spirit, sanctification of the soul, at saka sanctification of the body. Tatalakayin natin yung sanctification of the soul kasi ito ay patungkol sa renewing of the mind. Ano yung Greek word ng soul? The soul in Greek word is psyche. Psyche. Spell it. Psyche. Oo. And the soul is the personality of man, or meaning the self-consciousness. Just as God dwells in the spirit, the self dwells in the soul, and the senses dwell in the body. How do we sanctify the soul? At binasa nga natin sa Roma 12, 1, 2, sabi dyan ay to renew our mind. Ito ay hindi mungkahi mga kapatid. Or suggestion. Mandi ito'y isang utos. Command. Ang paggamit ni San Pablo ng salitang parakaleo sa Roma 12:1 ay nagpapakita na bukod pa sa taimtim na pagsasumamo sa kanyang mga mambabasa, inuutusan tayo mga kapatid ni Paul bilang isang pinuno at hinihibok na sundin ang banal na salita ng ating Panginoon. Kung ano ang sasabihin ni Paul, sinasabi niya sa kanyang pakinig na mangangailangan ng malaking katatagan at katapatan ito sa kanilang bahaging pagiging Kristiyano sapagkat napakahalaga na pumasok sila sa espiritual na labanan at sapagkat ang tapang hindi natin makikita sa sarili nating katawan o sa sarili nating pangungusap, mandi sa espiritual na bagay na ang katulong natin ay banal na espiritu. So, sanctification refers to how Christians should live. Ito'y ina-apply sa mga Kristiyano at hindi ito ina-apply sa mga hindi naniniwala sa Diyos o mga non-Christians. Ang sikreto ng sanctification o pagpapabanal ay
pagre-renew ng ating kaisipan. Kaya we must train our mind to think correctly in the new way. At we must get our thinking straight. Kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita, doon tayo sumunod. Kaya nga in the book of Romans, Paul gives first the motivation or inducement for sanctification. Ito ang awa ng Diyos at sapagkat ito'y nagbibigay ng practical na exhortations. Yung first o mga payo. exhortation, sinasabi ni San Pablo, is to present our bodies as a living sacrifice to God. Oo namang, this is our reasonable service na pwede nating at mabuti nating ibigay sa ating Panginoon. At yung kanyang second exhortation is not to be conformed to this world. Meaning to say, huwag nating hayaan ang ating sarili ay talagang mapasama pa muli at magawa pa natin muli ang mga pamamaraan ng mundo. Marami ang mga magagandang akala natin ay tama, ngunit tayo ay hinihikayat. Binibigyan tayo ng command. Huwag na, sabi niya. Huwag na kayo makiisa. Do not conform yourselves to this world. At yung isa pa, sabi niya, another positive exhortation na binigay ni San Pablo is, sabi niya, be transformed. Yung una, do not be conformed. Now, ito naman, be transformed by the renewing of our mind. Meaning to say, baguhin natin yung ating outward expression. Kasi hindi natin namamalayan ay hindi naman pala maganda na yung ating mga pagkilos. Ang one example of transformation ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay Diyos, ngunit siya ay naging tao. Ang nais ng ating Panginoong Hesukristo ay magkaroon tayo ng transformation ng ating character. Well, not just a reformation of our behavior na may konting pagbabago, but a total transformation na makita sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo naman ay nakipag-isa na sa Kanya. Kaya't mabuting makita sa atin ang Kanyang pagkatao sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi lang tayo basta gumagawa ng mabuti, naisip natin gumawa ng mabuti, kundi ito ay maging isang ugali na talaga. Nandun na sa kaloob-looban ng pagkatao natin, ang isang uri ng bagong buhay. Kaya ito nga ang appeal ni San Pablo sa mga Kristiyano. Huwag kayong umayon sa mga pamamaraan na panlabas lamang. Alalahanin natin kung ano na tayo ngayon sa ating inner being. Nasa atin na ngayon ang banal na Espiritu. Sumasa atin na ngayon ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, di ba, it's no longer I that lives, but Christ lives in me. Kaya't mabuting ito ay lagi nating isaisip. At tayo ay magkaroon ng isang bagong buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ang pagkukunwari, kung minsan akala mo mabait, well, marunong mag-quote ng words, diba? Pero higit na mabuti po, kapatid, na ang kabutihan o ang mabuting ugali ay nanggagaling dun sa ikibuturan ng ating puso, na kung saan tayo po ay nagsusumikap sa pang-araw-araw natin buhay na tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Kung minsan po ang ating kaisipan, nangangatwiran pa tayo, para wag lang natin ma-admit yung ating mga pagkakamali. Ngunit hindi po ito ang nais ng Panginoon. Ang nais niya ay magkaroon talaga tayo ng isang bagong kaisipan. Kaya sa sanctification ng soul is renewing of the mind. Kasi we cannot be sanctified kapag hindi ho natin nabago ang ating kaisipan. Sapagkat yung kaisipan na yan, there is a mind and body connection. Now, this is proven na meron talagang connection in mind and body. That whatever the mind conceives, the body follows. Kaya paano natin mapapabanal ang ating pagkatao kung hindi natin babaguhin ang ating kaisipan? Kaya mabuting ito po ay maunawaan natin. Napakagandang topic. At inihikayat ko po kayong lahat, tayong lahat na nakikinig, you study this on your own para po lumalim pa ang ating kaalaman tungkol sa sanctification of the soul. Ang pag-iisip ay simula ng action. You cannot act. Just act. Kailangan, nandito muna yan sa ating kaisipan. Yung mga bagay na napapakinggan natin sa ating tenga, yung binabasa natin, napapanood natin sa TV, nababasa natin lahat sa internet, sa ating mga cellphone, ang lahat na yan ay humuhubog sa ating kaisipan. At yan ang magpapasya ng ating action.
Alam niyo, ang ating mundo, napakarami ng mga nagaganap, maraming mga situations, maraming mga ideas na kuminsan pag hindi po tayo nag-ingat at hindi natin na-discern mabuti, ito po ay makasisira po sa ating pagkatao. Kaya mabuti na malaman natin, mapag-aralan natin ang tungkol sa sanctification of the soul upang atin po magampanan ang pagpapabanal na ito na nais ng Panginoon para po sa ating lahat. At unang-una, ang sabi, present your bodies. Yun ang sinasabi ni San Pablo. Siyempre, Ito yung kanyang once first na- exhortation. pag na-present mo na yung, pag na-renew sa tulong ng Banal na Espiritu ang iyong kaisipan, you can now present your bodies. To present your body is to surrender yourselves to God, to be His sacred, living sacrifices. At ang mamuhay ng may kabanalan at ma-experience natin ang lahat ng kagandahang loob ng Diyos sa ating kaisipan, sa ating puso, this becomes your genuine expression of worship. Tunay nga na kapag tayo tumatayo, tinataas natin ang kamay natin at binubuka natin ang ating bibig pag nag-worship tayo, di ba damang-dama natin ang presensya ng Diyos sa atin? Handa kang ibigay ang iyong sarili upang mapaglingkuran siya, maibigay mo ang kanyang, maihayag mo ang kanyang kalawalhatian sa pamamagitan ng iyong katawan. Pinipresent ko ito, Lord, bilang isang handog na buhay upang mapangalagaan ang mga banal na salita mo na nasa aking katawang lupa. Kaya nga, ang pinakamalapit na layunin ng pagpapabanal ay ang hindi na maging talagang perpekto. May mga pagkukulang pero inilalapit tayo sa Diyos, ng Diyos sa isang maayos at simpleng pamumuhay na may tiwala sa Panginoon at ang simpleng pagtanggap sa kanyang mga salita ay tutulungan niya tayo maging isang perpektong Kristiyano. Ang pagnanais ng Diyos na ang bawat Kristiyano nga ay maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, sa isip, sa salita at sa gawa. At yun naman ang nais talaga ng Panginoon. Kasi alam niyo, ang tanging Panginoong Hesukristo ang kinalugdan ng ating Diyos Ama sa langit dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya ang sino man tumanggap sa kanya ay ang nais ng Diyos, makita talaga ng Diyos Ama sa atin ang pagkatao ni Kristo. At itong word na paristemi, na ginamit sa Romans 12:1, ito rin yung ginamit na salita nung pinresent ni Mary and Joseph si Jesus doon sa temple. Sabi, Luke 2, verse 22. Nang lumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Ito. Kaya yung word na present, di ba? Present to the temple. Ang Greek word ito is paristemi. Ito rin ang ginamit na word doon sa Romans 12 verse 1. Present yourselves as a living sacrifice. Kaya kung paanong iniharap ni Jose at ni Maria si Jesus sa Diyos, ay inialay siya sa kanyang paglilingkod. Kaya hinihimok din tayo ni San Pablo na tayo ay humarap sa Diyos at ialay ang ating katawan sa ating Panginoon. So, when Paul was referring to the human body, in-urge niya yung kanyang readers na ialay ninyo ang inyong sarili bilang living sacrifice. At ito naman ay isang mabuti. Hindi niya ito minumungkahay sa ating kapatid, binibigay niya yung command. Kaya nung sinasabi ito ni San Pablo doon sa kanyang mga mambabasa, ay talagang hindi lang basta suggestion, hinihikayat niya ng husto. Sabi niya, lumapit kayo sa Diyos, sige, ialay ninyo ang inyong sarili, ang malalaman ninyo kung ano ang will ng ating Panginoon. Sabi niya ganyan. Kaya ito ngayon ay mabuting pag-aralan natin, alamin natin, at ating ialay ang ating sarili sa ating Panginoon bilang isang buhay na handog. At ito naman ang kahilingan ng Diyos Ama natin sa langit. Ang kabuuang pagsuko ng ating sarili, ng ating katawan, ng ating gawin, ng ating karakter sa Kanya. Gusto niya ito, ialay natin.
Gusto niya na tayo ay kasama niya, na tayo ay naglilingkod. Paglilingkod na may kasamang pag-ibig at pakumbaba, humility, pagsunod sa ating Panginoon. Hindi lang tayo basta lumalapit sa Diyos, kundi nandoon talaga yung buong kaisipan natin. Naialay natin ang ating sarili upang tayo ay lubusang mabago ng ating Panginoon. Sapagkat ang pagpapabanal, ang sanctification, ay gawain ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu. At kapag tayo ay nakikipag-cooperate sa ating Diyos, maging maayos po ang ating buhay at ang plano ng Diyos ng pagpapabanal sa ating lahat ay magaganap. At meron naman siyang karampatang reward sa lahat ng sa Kanya ay sumusunod. Kaya ang pagpapabanal, ang sanctification, mahalaga po ang renewing of the mind. Yung ating saloobin, yung ating pagnanasa, yung kalooban natin, lahat yan, isaguni natin sa ating Panginoon. Ialay natin sa ating Panginoon. Sapagkat kung ating Panginoong Hesukristo, ibinigay din, inialay ang kanyang buong pagkatao. Mabuting di ba't tayo ganun din? Kung minsan, kung hindi natin masyadong maunawaan, medyo nahihirapan, hindi natin na, magagawa ko ba talaga ito? Tanungin natin ating Panginoon. Manalangin tayo, hingin natin ang pangunawa at higit sa lahat ang kanyang grasya at awa ang makapagbibigay po ng tulong sa atin at makakapagpatuloy tayo sa layunin ng Diyos para po sa ating buhay. Okay. Ikalawa, sa verse 2. Sa verse 2, ang sabi dyan, do not conform. Yes, do not conform. Yan, paano kaya? May pressure sa mundo. Ay, napakarami. Maraming, kapatid. maraming mga, ngayon, marami tayong maririnig. Maraming situations. Maraming mga naninira at sa gobyerno, sa community, sa barangay mo, sa kapwa kapitbahay mo, sa kapwa mo, sa loob nga ng bahay mo, marami din mga kagulo. Ang daing pressure, All of these pressures are putting us down, Para silang para ba yung sa kotse, di ba sa kotse meron gumagano sa loob ng kotse pag umaandar. All of these are putting us down. You see, napakahirap eh. Kaya makikita mo yung mga tao, minsan tuliro na, hindi na alam kung anong gagawin eh. Pero Kaya kapag may salita ka ng Diyos, ano man ang iba to sa'yo, kanina nga binasa natin Isaiah 54 yan, 17 kanina, na walang sandata na makalulupig sa'yo. Sandatang pananalita, sandatang pisikal, nakatutuwa at nakalulugod na mabasa natin itong salita na ito na may promise ang ating Panginoon na walang makapaglulupig sa atin anumang bagay na ibato sa atin sapagkat nariyan siya. Ang importante, marinyo ang ating mind, i-present natin ang ating katawan at do not conform to the standards of this world. Para marinyo talaga, hindi ko talaga sasang-ayon. Alam niyo, sa pag-aaral po talaga ng salvation, talagang hindi na po tayo pwedeng sumang-ayon sa pamamaraan ng mundo. Yes, nandiyan yan po kapatid. At kung minsan yan po ay talagang nagtitempt sa atin, yan po ay nagbibigay ng pressure sa atin na gawin pa natin, yung ating mga makamundong bagay. Pero we have to be very, very discerning. At saka kailangan po nandun rin yung ating determination. Yeah. Paghingi palagi araw-araw ng grasya ng Diyos, ng tulong ng Diyos, na mahakbangan natin ang mga pamamaraan ng mundo. Ma-share ko lang last night. Umatin lang kami nung 190 years ng Ayala Corporation, yung existence. Alam niyo ba kung anong title na ginawa ng Ayala? Authentically Ayala. Pwede natin apply, Authentically Christian. Pwede, di ba mga kapatid? 190 years old ng Ayala Corporation. And Don Jaime celebrated his 90 years old kagabi at nakita ko nga yung salitang Authentically Ayala. Sabi ko, So, pwede maganda. nga po. Magandang salita mga kapatid. Tunay na Kristiyano, ibig sabihin. So, Tunay maganda. na Kristiyano. business. So, authentic. Kung gagamitin mo sa spiritual, hindi kailangan authentically Christian. Talaga tunay na Kristiyano. Alam mo, kapag kasama atin na po ang Panginoong Hesukristo, babaguhin po tayo ng Diyos eh. Alam ko naman na tayo naman lahat ay nagkaroon na ng pagbabago. Confi is 43 years old. It has been a long time na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Meron namang naganap na pagbabago sa atin. Ang nais ng Panginoon
ay kanya tayo laging tinutulungan sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Unti-unti binabago tayo ng ating Panginoon. At alam naman natin na yan ang nais at yan ang nagbibigay ng kasiyahan sa puso ng ating Panginoon na makita niya na tayo ay nagbabago, nagiging holier. Kung noong araw ganito ang uri ng buhay natin, ngayon ay nandito tayo sa isang malinis, kasiya-siya at isang uri ng buhay na kung saan tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Sa John 16:33. Kaya nga, kapag inutusan tayo na do not conform, ang sinasabi naman ng John 16:33 ito, sinabi ko na sa inyo ito upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya nga ang mga Kristiyano, victorious people. You know why? Kasi may pinangahawakan tayong salita ng Diyos. Yan po ang nagbibigay ng tibay sa atin. Yan ang nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. Totoo talaga na masalimuot ang mundo. There's so much pressure. That's really very true, no? Pressure on all sides. Ang dami po. Ngunit ang salita ng Diyos ang siyang gabay natin sa buhay natin. Ang presensya ng ating Panginoon sa Kristo ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo ay magpatuloy sa anumang sitwasyon ng buhay natin na tinatahak natin sa pang-araw-araw nating buhay. Magtatagumpay tayo at meron tayong tagumpay. At lahat ng yan ay sumasa atin dahil sa pag-ibig ng Diyos. At dahil sa nais niya ang tayong lahat ay masanctify. At in the long run, pagdating ng panahon, makasama natin ang Diyos at maranasin natin ang buhay na walang hanggan na Kanyang ibinibigay para po sa ating lahat. Kaya kung nais po natin ang tunay na pagbabago, mga kapatid, at yan naman ay hangarin ng Diyos, at yun din ang hangarin natin, renew our mind. Magbago po tayo ng ating kaisipan. At makikita natin, the body follows. Kaya sa pag-aaral po ng healing, alam nyo ba, there is a mind and body connection Kapag hindi po pwede mong ihiwalay yung soul sa body. Kasi kung misa, pag iniisip mo palagi, may sakit ako sa puso, may sakit ako sa puso, may konti, may sakit ka na nga sa puso because the body follows. Kaya kailangan po unang-una, baguhin natin yung ating kaisipan. At ang tagumpay ay sumasa atin sapagkat yan naman ay pangako ng Diyos sa lahat ng mga taong sa Kanya ay nakapag-isa. Okay. Pangalawa, yung do not be conform. Yung second, be transform. Yung conform, ang naiibig sabihin, to be in accord or harmony, to comply, to be obedient, to submit. Ay galing yan kay Webster Revised Dictionary sa English language. So yung Romans 12 verses 1 and 2, napakahalaga at napakagandang Bible verse po ito, mga kapatid. At naway, sundan natin pag-aralan natin, ipamuhay po natin. So yung una, do not be conformed. Ngayon naman, be transformed. Yung isa, do not. Ngayon, be transformed. Kailangan mayroong pagbabago. Kaya sa Roma 12, binanggit na it is by the renewing of the mind. Pag hindi mo ni-renew ang iyong mind at hindi mo alam ito, sinasabi sa Hosea 4:6, people perish because of lack of knowledge. Napakapalad natin, mga kapatid. Sapagkat tayo ay dinala ng Diyos sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba, hindi natin alam ito nung araw. How much do we know then about heavenly things? Tunod sa mga ganitong klaseng bagay. Naku, glory to God, hallelujah talaga. Dinala tayo ng Diyos sa ganitong pag-aaral pagkat natuto tayo. Nadagdagan ng ating kaalaman tungkol sa mga makalangit na bagay. Because we have to accept the truth, may buhay dito at may buhay sa kabilang buhay. And we need to prepare for the next life. So we need to be transformed. So ito ngayon yung purpose ng Diyos para po sa ating sanctification. Unang-una. Okay. Unang-una, the proximate goal of sanctification is our perfection. God's desire that every Christian be conformed to the likeness of Christ. 1 John 3:2, 1 Corinthians 15:49, 49, Ephesians 5:27, and Hebrews 12:23. 12:23. Okay. So the renewing of mind brings your will into agreement with the Father. Father's will, ibig sabihin, no? And as we fill our mind with His Word,
by reading, thinking about it, memorizing it, praying, and speaking out loud, even singing it, no? You begin to think in a way that pleases Him. And His ways become our ways. Tunay nga, di ba? Kapag binasa mo ang salita ng Panginoon at narino ang iyong mind, papasok sa iyong puso, oo nga naman, hindi na ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, naibubuka mo ang sarili, naibubuka mo yung mga salitang ito na may pag-asa, may katuparan, may kapangyarihan. At habang sinasalita mo nga ito, naikakanta mo pa, no? Naiawit mo pa, no? Kaya nga yung mga awitin natin, punong-puno ng banal na salita ng ating Panginoon. Ano pa mga kapatid? Okay. God's purpose of sanctification, unang-una kapatid, ang nais ng Diyos talaga, that we be transformed into the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Okay. Ikalawa, yung renewing of our mind ay sa pamamagitan nito, pag nabago po ang ating kaisipan, alam niyo po, ang ating pananaw sa buhay ay hindi na ayon sa ating sariling pananaw, but according to the will of God, according to the eyes of God, according to the lens of God. See, according to the word of God, talaga po magkakaroon ng pagbabago. See, kung minsan kasi ang pag-iisip natin sa ating sariling kaisipan, but when our minds are renewed, iba na talaga eh. Iba na talaga. At kasiya-siya. Napakaganda ha. Nakatutuwa. At higit sa lahat, lumalago tayo kapatid. Right? Diba lumago ka? Hindi ka na ngayon katulad nung dati. Kakaiba ka na ngayon. Kaya ikaw mismo mararamdaman mo yung pagkakaiba na yan sa iyong pagkatao. We get to learn to know more about God's point of view. Ano ba sinasabi ng Diyos? Ano ba ang gusto niya? Ano ba ang nais niyang ipaunawa sa atin? At sa ating pagkaalam ng mga kagustuhan ng ating Panginoon, nagre-respond naman din tayo at sumusunod tayo. At ang nangyayari, nababago yung ating kapaligiran. Tayo rin ang nasisiyan. And most of all, lumalago tayo kapatid. Kakaiba na talaga, mararanasan mo, mararamdaman mo sa pang-araw-araw mong buhay. Maski sa pagkilos mo sa bahay, sa pagkilos mo sa community mo, saan ka man pumaroon, makikita mo at mararamdaman mo yung pagbabagong yan, kapatid. See, then, ikatlo, yung renewing of the mind, ay proseso yan It's a where we take the process. Word of God. via the Word of God. And putting it into our mind and allow it to grow in the Yeah. Spirit. Yan mga kapatid. Oo, kapatid. The renewing of the mind is all based upon the Word of God, mga kapatid. Oo. At sa tulong ng Banal na Espiritu, naiintindihan natin, na ipagpamuhay natin at nakasusunod tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu. Ngayon, another reason kung bakit why we have to renew our mind, mga kapatid, is, a life conforming to the world is a life of sin. It's a sinful living. What happens? It leads to self-destruction. If we continue to live in the world, conforming to the ways of the world, you know what will happen? We will self-destruct. We just don't notice it. Marami mga tao hindi lang ho na namamalayan na we are doing a harm to ourselves. Sino ba ang tatanggap at sino ba ang makakaranas ng distraction na yan? Kundi ikaw tao na gumagawa ng hindi mabuti. Ngunit, kung babaguhin po natin ang ating kaisipan, oh my God, ang buhay natin ngayon, alam nyo ka, no? Buhay na buhay na buhay sa presensya ng ating Panginoon. Following the will of God is a beautiful way of living. Napakaganda talaga, kapatid. You know why? Sapagkat walang inutos ang Diyos na ikasasama natin. Lahat ng inuutos ng Diyos sa ikabubuti natin. At kung minsan, hindi tayo makasunod, nahihirapan, pray to God. Bibigyan niya tayo ng puso na siyang marunong sumunod, umintindi, at makilala pa ng lubos ang ating Panginoon at yung kanyang mga pamamaraan. Another thing is, ano nangyayari sa bad habits natin kapag nirenew natin yung minds natin, mga kapatid? Nawawala
ang mga masasamang gawi. Sapagkat kapag ito'y na-renew mo ang iyong mind, nakikita mo yung mga masasamang gawi, lalo na mga na-experience mo na ginawa mong mali. Ay, Naalala mo yung ginawa mo nung no? araw. Oo, nakakahiya pala. Nakalulungkot pala sa Diyos. Kaya nga pagbabalikan mo, salamat na lang sa Diyos. Lagi ka na lang magpapasalamat. Salamat sa Diyos at binago mo ang aking kaisipan. Salamat sa Diyos at nililigtas mo ako sa ganito nga Uri ng tunay buhay. yung lumang buhay, no? Kaya nga na napakaganda ngayon ng buhay natin na ginawa ng Diyos na mabago ang ating kaisipan at umaayon na tayo sa larawan ng Diyos, hindi na sa larawan ng kamunduhan. At nag-iisip na tayo na ang kaisipan natin ay tungkol sa Panginoon, hindi na sa kaisipan ng mundo. Sapagkat sabi nga, mawawala ang mundong ito, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Kaya ang pananaw natin ay kailangan maayon lamang sa pananaw ng Diyos. At kapag ito'y nagagawa natin sa tulong ng Banal na Espiritu, nagsisimulang mawala yung masasamang pag-uugali, gawin natin, at nakikita natin ang kagandahan nito sa ating body, soul, and spirit. So, And of course, if we are not to be conformed to this age, that means that we are not to be conformed to God's way of doing and being right. That's why we need to renew our mind, mga kapatid. kasi, ang Diyos kasi, alam niya po ang katotohanan, mga kapatid. Tayong mga tao kasi, because we have a limited minds, alam niyo, hindi natin alam kung ano tama at mali eh. Kumisan, we think we are right. We think we are right talaga. Pero kung babaguhin po natin ang ating kaisipan, mga kapatid, ayon sa awat grasya ng Panginoon, then we get to realize, I am wrong. Si Lord pala ang tama. Sapagkat ang kanyang banal na salita, ang siya nagtuturo sa atin ng katotohanan na sa ating mga pagkilos, ipaliliwanag sa atin, ito ang mabuti, ito ang tama, ito ang sundin mo. At ang salita ng Diyos, ang kanyang mga panuntunan, ang kanyang mga kautusan, yung kanyang mga principles, yung kanyang mga laws, ito ay ang tamang uri ng pamamaraan ng buhay. Kaya hindi na tayo mag-iisip ng pansarili natin kaisipan o kaisipang makamundo pagkos ang ating magiging kaisipan ay katulad na ng kaisipan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, we now have the mind of Christ. Kaya sa pagbabago ng ating kaisipan, there are certain things that we have to put off, alisin. And there are certain things that we have to put on. So, what are the things that we have to put off? Ano ba yan, mga ganyan? In order to put off the old habits, you must first identify them, examine or judge them in your life in the light of God's Word. Yes. So, ihambing mo yung mga masasamang gawa. Kilos mo. Kilos mo, ang pamantayan mo ang salita ng Diyos. Yes. Oo, yung Sapagkat Matthew 7. Nasasabi yan sa Matthew 7, 1-5, 1 Corinthians 11, 28 to 13. Yes, you know, sometimes, ang mga tao kasi ayaw mag-admit talaga ng mali. Wala akong mali. Hindi, tama ako. Kikipaglaban pa sa iyo eh. Yung ganoon. Pero napakaganda po ng salita ng Diyos kasi mirror eh. Mirror niya, salamin natin na magsasabi sa atin kung ano ang mabuti at tama. So, nga, in renewing our mind, we have to put off. Alisin na po. Well, ano pa kahirap naman gawin niya, Sister Remy? Oo naman. Pero andyan nga ang Panginoon eh. Manalangin tayo. Alam niyo yan ang mga klase ng prayer na madaling sinasagot ng Diyos. God, alisin mo na yung bad habit kong ganito. Naku, answered prayer ka kaagad, kapatid. Bubuhos agad ng Diyos yung grasya sa iyo. God, you know what? Meron akong ganitong klaseng ugali eh. Tulungan mo naman ako. Kasi hindi maganda eh. Ganoon. Kaya kapatid, alam niyo, all we have to do is pray to God. Andiyan naman siya, sasagutin ka agad palagi ng ating pakita mo, magkakaroon ka agad ng pagbabago sa iyong sarili. Okay. Dito rin sa 2 Timothy 3:16-17, ito yung, di ba, all scriptures. Magagamit natin yan sa pang-araw-araw nating buhay. See? Kapag ka na-identify na po natin yung ating mga kasalanan, yun ay kailangan ma-identify. Pero hindi ko naman alala ko may ginawa ba akong pagkakasala? You know, sometimes, we just don't realize this. Alam nyo, bata pa tayo, meron muna tayo nagagawang pagkakamali. But sometimes, yung effect ng pagkakamali nung, let's say, when you were
in high school o kaya you were in college, di ba? Alam nyo, dala-dala mo yun hanggang ngayon, yung effects doon. Pero kung yan po ay ma-identify natin, ayon sa awat grasya ng Panginoon, i-reveal niya eh. Di totoo talaga kapatid. Hingin mo sa Diyos, Lord, ano yung mga ginawa ko nung high school ako? Kung elementary, bata ka pa noon, di mo pa alam, ano? High school and college, medyo may vision na tayo dyan, no? Alam mo, ipapaalala sa'yo ng Diyos. Ipapaalala sa'yo ng Diyos. Oo, alam ko, kasi ginawa niya sa akin eh. So, siyempre, nung bago pa tayo sa charismatic renewal, so we were praying for, Lord, forgive me of my sins. What are the things I have to let go, you know? And then, He reminded me, oh, when you were high school, you were doing this and like that. Oh my God, oo nga pala. Sabi kong ganyan. You know, when you were in elementary ha, kapatid ha, niremind ako ng Diyos. Sabi niya, yung classmate mo, inaway mo. Sabi niya, nagalit sa'yo. Oh, yes, I remember that. Sabi ko kasi, oh, I'm sorry. Ewan ko, nasa na ba yung classmate kong yun? Sabi ko nga ganyan. Oh, I'm sorry, God. Sabi ko, alam mo, remind niya. Alam mo kasi ang gusto ng Diyos, cleanliness of the heart. Yan ang gusto niya. Napakaganda kasi na mayroon ka malinis na puso eh. Kaya bigay mo na lahat. Because He cares for you, di ba? Bring all your cares to God. Kasi mahal tayong lahat ng ating Panginoon. And then, kapag na-identify na natin, what do we have to do? Confess. Lord, I'm sorry. Sorry ha, hindi ko na naalala. Tagal na pala noon, elementary pa ako. Ilang edad na ba ako ngayon, Lord? Sabi ko ganyan. I-confess mo. Salamat sa Diyos, pinaalala sa iyo. Right? And then, anong mangyayari? And then, let it go. Put them aside. Isa nga naalala ko si Brother Bart. Brother Bart. Oh, yung mga pride nyo. Meron nagsabing isa, ay, naku, si ganito, si ganon. Naku, maere, masyadong ma-pride, sabi nung isang. Kasi magkakausap kami. Kaya. Ay, naku, sabi ko nga ho sa kanya eh, lulunin mo na nga yung pride mo. Ay, mali. Sabi ni Brother Bart, iluwa mo. Kasi pag nilulun mo, nandiyan pa rin sa loob. Sabi niya ganyan, hindi ganyan, iluwa mo na yung pride mong yan. Ganun ba? So, alam mo, tinandaan ko yun. Sinabi ni Brother Bart, tama nga naman, don't keep it in your heart. Let it go. Release mo na. Walang lugar yan sa puso natin. Dadalhan lang tayo ng problema sa buhay ng mga ganyang klase ng kaugalian. Eh. So, let them go. Put them aside. Ibig mo Alisin na sabihin, natin. pag nilulun mo, hindi matutunaw eh, no? Hindi matutunan. Oo nga naman. Hindi nga naman. Hindi Let it matutunaw. go. Alisin So, mo na. buo pa rin. Which reminds me ha, kung meron ka mga dala-dala sa buhay, let it go mo na rin, kapatid. Sakit ng ulo, dami-dami natin gagawin. Sa totoo lang. Oh my God, ang daing natin dapat gawin. Ang dami pa rin natin gagawin. Sa bahay mo lang, ang dami mo nang gagawin. May trabaho ka pa sa office, punta ka pa ng prayer meeting, mag-aaral ka pa, di ba? So much work to do. Just busy ourselves doing God's work. At makita mo, maski napapagod tayo, di ba? Malakas pa rin ang ating katawan, di ba? At matutuwa ka pa. At higit sa lahat, alam niyo kung ano, may kapayapaan ka sa puso. Makakatulog ka ng maayos. Kasi binigay mo na kay Lord eh. Lord, I let them go. Ayoko yan sa mga ganyang negative character, you know. Renew na natin, kapatid. Di ba? Well, kung minsan mahirap nga naman, manalangin tayo sa ating Panginoon. Yan ang mga klase ng panalangin na laging sinasagot at madaling sinasagot ng ating Panginoong Diyos. Sige. So, what do we have to put on naman? If we put off, alisin mo, umarin mo. Ano naman ngayon ang isusuot mo? Put on. Put on the righteous deeds. Binabanggit yan sa 2 Timothy 2:22, be at Titus 2:11 and 12. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Galatians 5:16, Ephesians 3:16 to 21 at Ephesians 5:18. And in doing so, you will glorify God. At ma-demonstrate natin yung pagmamahal natin sa Kanya, mga kapatid. Yan ang nais ng ating Panginoon. Put off, put on. Righteous deeds. Kapag alam mo, nung araw naman eh, di ba sabi ng Biblia sa atin eh, tayo naman nung araw pa ay may inihanda na. Ang Panginoon, tayo inihanda ng Diyos para sa mga good works. So, yung righteous deeds. Ano ba itong mga ito? Eh, di basahin natin ang Biblia. Gabay natin ang Biblia sa buhay natin sa pang-araw. At ang nais ng Panginoon, mabigyan siya ng kaluwalhatian. Ang paggawa ng kasalanan ay hindi nakakapagluwalhati sa Diyos.
nakalulungkot yan sa puso ng Diyos. Ngunit kapag ang tao, tayong mananampalataya, ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, ay nako, lumulukso ang puso ng Panginoon. Di ba? Masayang-masaya ang Diyos. And more important, alam nyo, and what is best is this, you know, when you make the heart of God happy, He will bless you. Grabe kapatid. Alam mo naman magpala ang ating Panginoon. Siksik-liglig at umaapaw pa. Baka yung mga nakabinbin mo, mga prayer request na napakatagal ng panahon, bigla na lang darating dyan sa harapan mo. You know, God is so good. Kaya gusto lang niya talaga malinis sa pamumuhay natin. Kaya tinutulungan naman tayo ng Diyos. Kaya ngayon yung sanctification, pagpapabanal na gawain ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. At kaya bigyan natin ng kaluguran ng Diyos sa lahat ng bagay. Colossians 1:10 and 2 Corinthians 5 verse 9. So we have to remember that sanctification and renewing of the mind is what? A process. Proseso po yan, mga kapatid. This is not an overnight thing. It's a biblical process. It's a mga kapatid. biblical process. Kaya nga, salamat sa Diyos kasi palagi tayong nandirito at tayo nag-aaral sa salita ng Diyos. And one more important thing is sama-sama tayong nag-aaral sa salita ng Diyos, di ba? Happy tayo together studying the Word of God, enjoying the presence of God through the study of the Word of God. Kaya yung put-offs at saka put-ons, okay, anong gagawin natin dyan? Oo, may mga katapat na scripture yan no? Kagaya ng sabi, put off falsehood. Sa Ephesians Sa 5. Ephesians 4:25, verse 25. put on what? Speaking the truth. Oo. Huwag na yung kasinungaling. Katotohanan na lang palagi. Oo. Ang Bible verse natin dyan sa Ephesians 4. Ngayon yung ano naman. Pagdating ng put off stealing, pagdating sa Ephesians 4:28, working and giving to those in need. Yun naman ang put on. Oo. O yun, isuot mo naman yun. Maging mapagbigay ka. Yun naman ang nais. Sa Ephesians 4 verse 28. Oo. Then unwholesome speech. Hindi magandang uri ng pananalita yan. Oo, Unwholesome, nakasasakit minsan matalim, no? Ephesians 4:29, edifying spirits Yun naman ang according put on. to the need of the moment. Magsalita ka nang makapagbibigay ng strength, na makaka-encourage. Kung ang dati, ang uri ng iyong salita ay nakasasakit, diba? Sa ngayon naman, baguhin na. Put it off. Alisin na yun. Put Okay, on wholesome speech. Diba? Kaya nga pag galit ka, huwag kang magsasalita muna. Hindi maganda. Hindi ka lalabas sa iyong bibig. Pray. Pray. Yung bitterness, put off bitterness, wrath, anger, and unforgiveness. Hindi. Ay, forgiveness, no? Put Hindi. off, Bitterness, wrath, and anger. Matatagpuan natin sa Ephesians 4, 31 to 32. Ano naman ang ipuput on mo? Ano naman isusuot okay. mo? Yung kindness, and of course, Glamour. yung glamour. Iput on mo yung tenderness. Kindness. No? Kindness and forgiveness. Forgiveness. Yun naman gano'n. So, it's putting off and putting on. You see, yan po ay instructions ng Diyos sa atin para po sa ikabubuti natin, sa ikasisiya ng buhay natin. Lalo ngayon, sabi ko nga, napakarami ng pressure sa mundo, no? Kita mo, yung mga iba't ibang mga bansa nag-aaway, maski dito sa atin, sa bansa natin, ang daming suliranin sa gobyerno, maraming suliranin sa iba't ibang bahagi ng bansa natin. Kasi, kapatid, sumunod na lang tayo at alamin natin ang mga instructions ng ating Panginoon. Saan ba tayo nagkukulang? Ano ba yung kailangan baguhin natin sa ating sarili? Ano ba yung mga dapat nating isuot? Ano yung dapat nating alisin? See, mabuting malaman natin at let's pray to God at tuturo niya sa atin kung ano ang ating mabuting gawin. And another thing that we have to do is, we have to pray. Pray. Pero Put may on mga bagay prayer. din na sinasabi ang Biblia na sometimes a put on is given in scripture without an associated put off, no? Kagaya itong sinasabi sa Matthew 28:19 to 20. Ito na lang example. Make disciples, baptizing and teaching them. Immediate ang instruction, no? Ng ating Panginoon. Put on ito ha. Put on kagad ito. Do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God through Christ. Colossians 3:17.
Put on the armor of God and stand firm. Ephesians 6:13 to 20. And walk in a manner worthy of the Lord to please Him. Colossians 1:10. And rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks. 1 Thessalonians 5:16 to 18. So, napaka-importante na ang makita natin ang will ng ating Panginoon sa ating buhay. At alisin na natin yung mga bagay na nagpapasakit, nagpapalala sa ating buhay Kristiyano na baka makabalik pa tayo doon sa masasamang ugali na inaalis na ng ating Panginoon sa ating buhay. Isang importanteng bahagi po ng ating buhay para po sa ating renewing of the mind is prayer. Mahalaga po itong panalangin na ito because prayer brings us unto the presence of our God. At kung meron man po tayong mga pagkukulang sa ating Panginoon, humingi po tayo ng kapatawaran sa atin. At sa panalangin, malalaman po natin ang kaganapan. Ano ba ang plano ng Diyos para po sa sangkatauhan? Ano ang plano ng Diyos para sa akin? Ano ang plano ng Diyos para sa aking pamilya? You see, ano ang plano ng Diyos para dito sa kinagagalawang kong church? Ano ang plano ng Diyos? Mabuting alamin natin, kapatid, at ang panalangin ay pakikipag-communicate natin sa ating Panginoon at para malaman natin kung ano ang mabuti natin gawin sa buhay natin. So, alisin natin yung mga hindi mabuti at isuot natin ang mga panuntunan at mga principles ng ating Diyos at magkaroon tayo ng bagong uri ng kaisipan, pagsasalita at pagkilos na nagre-reflect po ng karakter at image ng ating Panginoong Jesucristo. Romans 6 verses 6 to 7. Marami po yan dito sa Romans 6. Ephesians 4:29 at Colossians 3 verses 1 up to 5 and Colossians 4 verses 5 up to 6. Basahin ko lang itong Colossians 4, 5 to 6. Nabasa mo? Colossus 5 to 4, 5 to 6. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin niyo laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. But you know, in the process of our sanctification and in living our Christian life, there are times when we fail. Nagkukulang naman tayo at nagkakamali. So what do we have to do? We simply have to admit our errors and then pray to God, confess our sinfulness and confess our failures. And God in His goodness and love will give us blessings para po mapakapagpatuloy tayo sa isang buhay na kasiya-siya sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay humingi ng kapatawaran, oh, God is so happy. Diba? Isa nga lang ang manumbalik sa ating Panginoon ay nagsisiya na ang buong kalangitan. So kapag ipinagtapat natin yung ating mga kasalanan sa ating Panginoon, Lord, nagkulang ako, and the Lord will give us the fullness of His Holy Spirit. At muli makababalik tayo sa presensya ng ating Panginoon. Yung 1 John 3:22, tinatanggap natin ang anumang ating hinihiling sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Yes, ang confession po, repentance is mahalagang bahagi ng ating buhay at kapag bibigay ito ng kasiyahan sa ating Panginoon. Kasi kapag sinasabi natin, Lord, nagkamali ako. Alam mo, you know what? In my nothingness, you are my fullness. And the Lord is going to bless us and fill us. Yung Ephesians 5:10-13. Pakibasa. Efeso 5:10 to 13. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay bunyag ninyo ang mga iyon. Kaya hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi. Okay. How do you renew your mind? Okay. How do you renew your soul? So unang-una, of course, binanggit natin yung confession, repentance, mga kapatid.
See, yung 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He will keep His promise and do what is right. He will forgive us our sins and purify us from all wrongdoing. Yung metanoia, Greek word po yan. Ang ibig sabihin po niyan is repentance. Ano ibig sabihin ng repentance? Making a 180 degrees turn. Iba na ngayon ang direksyon ng buhay natin. If we renew our mind, magbabago talaga ng direksyon. Dati ganito ang daan mo, ito ang gusto mong daan, di ba? Makamundo. Pero kapag tayo po, nirenew natin ang mind, totoo talaga, it feels good to have a new mind. It feels good kapag ang kaisipan mo ay iba na. Mararanasan mo mararamdaman mo talaga, kapatid, ang pagbabago niya, yung lalo na sa kaisipan. Bisa maalala mo, well, this is how I make my decisions. Before, bakit ganito na ngayon ang klase ng decision ko? It's all by the grace of God, kapatid. At kapag sinunod mo na ngayon, dahil bago na isip mo, no? Makikita mo ngayon, why? Ang ganda ng buhay. At makita mo yung decision making mo, it's good. It's gonna be a blessing. See? Kaya napakalaga nung renewing of our mind. So, kailangan unang-una, but of course, unang-una kapatid, we have to repent of our sins. Kailangan alisin muna natin. And the Lord, sabi niya, I will give you a new heart and a new mind. Kaya sabi niya ganyan, kaya magbago na kayo ng kaisipan. Mag-iba na kayo ng direksyon. Kaya ang galing nga ng Panginoon Kapag lumapit tayo sa Diyos, di ba sabi sa Isaiah, I will show you the way, either to the left or to the right. But I will guide you and I will show you the way. Kaya ang repentance po ay isang panloob na pagsisisi, isang pagbabago ng pag-iisip at magriresulta ng isang bagong pag-uugali. At ito ay isang pangunahing bagay na mabuti natin gawin upang tayo po ay makabalik sa ating Panginoon. Ito po yung mga ibang mga verses tungkol sa repentance. Okay. Acts 3:19, repent then and turn to God so that He will forgive your sins. If you do, 20 times, if you do, times of spiritual strength will come from the Lord, and He will send Jesus, who is the Messiah. He has already chosen you. Okay. Acts 17:30. 17:30. God has overlooked the times when people did not know Him, but now He commands all of them everywhere to turn away from their evil ways. Acts 26:20, first in Damascus and in Jerusalem, and then in the whole country of Israel, and among the Gentiles, I preach that they must repent of their sins and turn to God and do the things that would show they had repented. Mark 1:15, the right time has come, He said, and the kingdom of God is near. Turn away from your sins and believe the good news. Acts 2:38, Peter said to them, each one of you must turn away from your sins and be baptized in the name of Jesus Christ, so that your sins will be forgiven and you will receive God's gift, the Holy Spirit. There are some people, when you try to talk to them about Jesus Christ at evangelize mo na, lapit tayo sa ating Panginoon at tayo ay magkaroon ng bagong buhay. It's very hard for them to repent. It's very hard, really, it's very hard. Pero ayaw nila sumama sa ganitong gawain. They wouldn't even go to mass, things like that. They wouldn't even join you in prayer. Para sa kanila napakahirap po na magkaroon ng repentant heart. Well, actually, totoo yun. Sapagkat ang kasalanan po ay humihila sa atin na tayo ay maging malayo sa ating Panginoon. Kaya mabuti talaga na tayo po ay magpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon at hingin natin ang grasya sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung there are times na hirap ka, manalangin sa ating Panginoon. Ito rin ang isa sa mga panalangin na laging sinasagot ng ating Panginoon. Alam niyo, yung repentance, gustong-gusto ng puso ng ating Panginoon yan, mga kapatid. Sapagkat lumilinis tayo sa kasalanan natin at nakakapanumbalik tayo sa ating Panginoon. Merong maganda dito sa Mark 4:24. Sabi, unawain ninyo mabuti ang inyong naririnig. Nung tiningnan ko to sa New American Standard Bible, which is the NASB version, and he was saying to them, take care
what you listen. By your standard of measure, it will be measured to you, and more will be given to you besides. It means, by what measure you measure. So, ibig sabihin ganito, apply natin ito mga kapatid. Kasi kung ano ang panahon na ibinibigay natin sa uri ng ating buhay, like if you're living a simple life, yan din ang magiging consequence ng iyong uri ng buhay. Ngunit kapag ang large measure of our time, ng ating pagkatao, ay inilalagay natin dito sa mga makalangit na bagay, kung itinutuon natin to a large extent ang ating buong panahon sa Diyos, kapatid, malaki rin ang pagpapalang matatanggap natin mula sa ating Panginoon. Kung malaki ang panahon na ibinibigay natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kapatid, you will be given a large dose of revelation. Ngunit kung kakaunti lamang ang iyong ibinigay na panahon, then revelation mo, konti rin. Kaya ngayon yung sinasabi na, what you measure, diba? Kung ang panahon mo naman sa sinful living ay malaki ang panahong iginugugol mo dyan, ano ang magiging consequence din yan? Hindi rin magiging maganda, kapatid. Kaya sinasabi sa atin yung Mark 4:24, unawain niyo mabuti ang inyong naririnig. There will be temptations. Magsasalita ang kaaway. Magkakaroon ng temptation, di ba? Magtitempt yan sa atin. Kung ang Panginoong Jesucristo, tinempt na niyan eh. So, huwag natin pakinggan. Bagkus, ilagak natin ang ating buhay, ang malaking portion ng ating pagkatao, ating buhay, dito sa mga makalangit, lalo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mag-alat tayo ng malaking panahon dito. Oo, marami nga tayong ginagawa. Lahat tayo, marami po tayong ginagawa, kapatid. But let's find time na talaga pong ituon natin ang ating, kasi yung salita ng Diyos dito talaga yung buhay natin At ang salita ng Diyos, makapagbabago ng ating kaisipan. Meron nga akong isang kausap, isang araw. Sister Rem, sabi niya ganyan, kasi ano sabi ko sa kanya, hindi ko kasi maintindihan. O anong hindi mo maintindihan? Kapag binabasa ko yung Biblia, hindi ko maintindihan sabi ko. Mag-pray ka. Sabi sa akin, bigyan mo na lang ako ng lesson, Tagalogin mo ha. Para pag binasa ko, yung tinuturo mo, bigyan mo ako ng kopya, Tagalogin mo para maintindihan mo. Kasi yung lesson may explanation. Pero alam niyo, gustong-gusto niyang matuto. Sabi ko, hindi bali, magpatuloy ka lang at lagi kang manalangin ha. Ganon. Sabi ko, lagi kang mag-a-attend at magtanong ka pagka hindi mo naiintindihan ang mga iba't ibang mga bagay. Yung ganon, kapatid, talagang ilaan natin malaking portion ng ating sa pag-aaral natin. Sikapin po natin na mag-aral tayo talaga mabuti. Don't just listen. Okay, ma-attend tayo sa ganito. Pagkos magkaroon pa rin po tayo ng pansarili nating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ano sabi niya? Papakita ng Diyos ang iyong mga kasalanan habang ikaw ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pagkadating pag niribila ng Diyos, ingin ng tawad sa ating Panginoon. Mag-repent tayo sa ating mga kasalanan. So we have to learn how to repent, ha? Anong mga may repentance? Turning around. Changing our mindset. Living our lives differently. Now, this is an ongoing and lifelong process na dapat po natin gawin, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin ng malayang oras upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. So, unang-una, repentance. Ikalawa, take every thought captive. Nakalagay yan sa John 15:3-4, nilinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayo din naman, hindi kayo magbubunga nang hindi kayo mananatili sa akin. What else? Dito sa John 17:17, Jesus prayed to the Father. Sanctify them the truth, your word is truth, sapagkat ang way ng thinking natin ay natatransform from the old to the new ways of thinking sa pamagitan ng sanctifying ourselves, sanctifying our soul, our spirit, sa katotohanan na ang Diyos ay makapangyarihan upang magbago ng ating kaisipan at ng ating buhay na
hindi kinalulugdan niya. Merong sinasabi dito sa Ephesians 4:17-19, patungkol po ito sa bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Okay. Now, another thing, we have to accept responsibility for our errors, yung ating mga wrongdoings, mga kapatid. Wag naman na, ano ba yung tawag doon? Ayaw umamin. Nagre-reason out palagi. Wag po, kapatid. Hindi po marirenew ang mind natin kapag nire-retain natin yung wrongdoings na yan sa ating puso at sa ating kaisipan. We have to be responsible for our thoughts. And then, kapag nakita natin, hindi maganda ito, change your mind. Magbago po tayo ng kaisipan. Change our behavior. You know, there are times mahirap naman talaga ako minsan. Nahirapan ako hindi ako makapagbago Seek counsel. Andiyan naman po ang ating mga manggagawa, ang ating mga elders, kapatid, upang tayo po ay tulungan at bigyan ng payo at encourage sa pagkakaroon ng isang bagong kaisipan. And then another thing, fill our minds with good things. Diba yan nasusulat sa Philippians 4:8. In conclusion, my friends, fill your minds with those things that are good and that deserve praise. Things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Meron si Ralph Waldo Emerson. Meron siyang isinulat. At napakaganda. Ito ay mabuti nating ma-memorizein mo. Maganda rin naman. What you sow, you reap. Sow a thought, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. See? So, mangyari ngayon. Ganyan ang gawa mo. Mangyari yan na ngayon ang destiny ng buhay mo. Kaya magbago tayo ng ating kaisipan. Panghuli, Galatians 6:7-8. Do not deceive yourselves. No one makes a fool of God. You will reap exactly what you plant. If you plant in the field of your natural desires, from it you will gather the harvest of death. If you plant in the field of the Spirit, from the Spirit you will gather the harvest of eternal life. Purihin ang ating Panginoon. Salamat mga kapatid. Salamat Panginoon. Salamat Lord Jesus. Salamat Holy Spirit. You know, in our nothingness, you are our fullness. Glory to you, O God. Batiin po natin ang ating mga may birthday, July 19. Birthday ni Tata, Sister Josephine Nukong, Sister Mabel Kaluwalhatian, Sister Desiree Cosme. Purihin ang Panginoon. Happy birthday po sa inyong lahat. God bless you. Okay. Meron tayong mga announcements. Purihin ang Panginoon. Ang ating repeat new song of the week. Come Holy Spirit, composed by Sister Mila Santarinala. Glorify your name on high. Magnify your name
Holy Spirit, I need you in my life. Come, Holy Spirit, I need you in my heart. Come, Holy Spirit, keep the fire burning in me. Come, Holy Spirit, I need you today. Apart from Him, I'm nothing, Holy Spirit. Purify, change me for His glory. Empower me, use me as you will. Bless me to witness only for Christ. Apart from Him, I'm nothing, Holy Spirit. Purify, change me for His glory. Empower me, use me as you will. Bless me to witness only for Christ. Bless me to witness only for Christ. Bless me to witness only for Christ. Come, Holy Spirit. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the